Welcome back to a series so scripted, even the WWE subscribed. In today's video mga kaunggoy, pag-uusapan natin si Awit Gamer. Apparently, merong kaaway si Awit Gamer na sino to? Like, I don't even know who the fuck this guy is, pero si Tomodachi. I'm just gonna pretend na medyo kilala ko to, pero hindi ko talaga kilala to mga kaunggoy. Wala akong masyadong kilala sa mga like mga social media influencers dito sa Pilipinas mga kaunggoy. So, ayun, pasensya na po. Pero ayun nga, pag-uusapan natin lahat ng to sa video na ito mga kaunggoy. And without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire mga kaunggoy. Pag-uusapan natin nga itong si Awit Gamer versus Tomodachi, scripted nila. So apparently, meron mga nangyayari mga kaunggoy, no? So, alam niyo yung typical Battle of the YouTubers. Kung naaalala niyo po yung Battle of the YouTubers. So, etong influencer na to, i-call out si ganito. Oh, putang ina mo. Tapos etong si influencer na to, oh, gago ka. Tapos magsasagutan sila online, bla 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 mga kaunggoy. So, etong si Awit Gamer, china-challenge niya si Tomodachi sa Teka na, putang ina, nakakatawa. Sa isang billiards match, trip nila yan eh. Script nila yan eh. So, hayaan natin sila mga kaunggoy. Okay? So, ayun nga. So, si Awit Gamer, hinamon si Tomodachi. Tapos, after 30 minutes mga kaunggoy, sumagot si Tomodachi mga kaunggoy. Tapos, yun nga, meron silang like, meron pa silang nangyaring, like, poster, no? So, naaalala ko talaga yung Battle of the YouTubers dito. So, after ilang minutes, may poster na agad. So, halata naman talaga na medyo parang scripted na hindi. Basta ewan ko mga kaunggoy, no? So, parang may pre-planning na eh, no? Parang pinlano na nila to. Parang WWE nga talaga. Di sana ginawa na lang nila pro wrestling para kahit papano medyo, alam mo yun, like, mas entertaining panoorin. Pero ayun nga, billiards match, no, mga kaunggoy. So, ayun nga, dalawa sila, Tomodachi versus Awit Gamer, no, mga kaunggoy. Nag-billiard sila, bla bla bla, ganon. Tapos, natapos yung match nila, di ba? Natapos yung match nila, nag-handshake pa nga sila. Tapos, ito lintik to, parang walang sense to eh. Hindi ko alam kung bakit, no? So, apparently, merong kaibigan si Awit na, ano pangalan? Ito rin yung nasampal, di ba, nung huli? Ito rin yung nasampal dun sa isang basketball match nila, di ba? Like, etong si Wang Bu, no, parang hinampas? Ano ba to? Hinampas, mga kaunggoy. Di ko alam eh. Basta parang hinampas. Ayoko sabihin at ipakita sa YouTube kasi baka ma-oopsie tayo ni YouTube. Alam niyo naman, medyo sensitive si YouTube sa mga guidelines shit nila, mga kaunggoy. So, ayoko sabihin at ayoko ipakita. So, hanapin nyo na lang yung video. May nangyari kay Wang Bu na, yun nga, there's some red shit. They're seeing red, mga kaunggoy. Apparently, may mga, may mga nangyaring mga hampasan. Yun na lang. Like, naghampasan sila ng sticks. Like, tama ba yung terminology? Hindi ko alam kung paano sabihin to nang hindi ma-demonetize, mga kaunggoy. So, apparently, dahil doon, may mga taong nagsasabi kay Awit, bakit hindi mo dinepensan itong Wang Bu, ayun, Wang Bu, bakit hindi mo bla bla bla. So, yun nga, scripted man to o hindi, Awit Gamer, he brought up an interesting point. He brought up a very good point, mga kaunggoy. Sabi nga ni Awit Gamer, tangina, ang dami naman makikitid ang utak pagsasabi, bakit di mo pinagtanggol yung bata mo? Bakit di mo pinagtanggol yung bata mo? Mga ulul. Tangina, uunahin ko pang ipagtanggol yun kaysa isugod sa ospital yun. Ang kitid din ng utak niya. Hindi ko na ipagbuno din ako doon. Puta, kagulo yun. Kasama ko pa 2 anak ko. Mag-isip nga kayo. Huwag nyong kitirin yung utak nyo para sa ganyang bagay. Tanga, hindi kaduwagan yun ang pag-iwas sa gulo. Tangina mo, tangina nyo.
Hindi kaduwagan yun, tatandaan nyo yan. Kung lagi kayong matapang, walang mangyayari. Ito yung nangyayari kay Wang Bu. Pang! O, di ba? Tangina ko, kaya ko ipagtanggol yung tropa ko. Kung kinang-ina, pag nakipagbuno kami lahat dong, kagulo yun. Kung hindi may susugod sa ospital yun, baka patayin si Wang Bu ngayon. He wants to save the man's life, kaya like ASAP dadalhin talaga sa ospital, mga kaunggoy. May video pa nga, no? So, hanapin nyo na lang yung videos. I think nasa page ata ni Awit Gamer or kung sino man. Basta nakalimutan ko, mga kaunggoy. So, ayun nga, dahil dito, si Awit Gamer ay nagsabi na, ano dito, parang nagpost siya ulit ng video na umanda ka sa, sa parang kaso. So, kakasuhan daw niya si Tomodachi, no? So, kasi, like, kakasuhan daw nila si Tomodachi dahil dito kasi nga assault and blah, 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 blah. Tapusin mo muna yung problema mo dito, pare, bago ako makipagbuno dyan. Huwag mong intindihin yan, kaaway mo. Tayo na. Tindihin mo yung isasampa naming kaso sa'yo. Whether this be scripted or what, mga kaunggoy, hindi ko na alam actually. Itong part na to, yung may naghampasan, mga kaunggoy, hindi ko alam kung scripted na to or what eh. Itong part na to. Siguro scripted and nasobrahan talaga ng shit, mga kaunggoy, pero alam mo yun, like, base sa mga pinaggagawa nila Awit talaga and yung experience niya sa Battle of the YouTubers, mga kaunggoy, hindi ko na alam kung ano talaga yung totoo. Sabi ni Awit Gamer na hindi daw scripted, pero ayun nga, mga kaunggoy, sabi nga ni Makagago, hindi na daw niya alam kung scripted ba to lahat, mga kaunggoy. Parang scripted gone wrong nga daw, sabi ni Makagago sa video na pinost niya about dito sa shit na to, mga kaunggoy. So, meron nga mga, alam mo yung mga red shit, tapos dahil dito, si Awit Gamer nagkaroon ng maraming viewers, maraming engagement sa Facebook page niya, and dahil doon, it gave him the chance na makapag-promote ng sugat na license nga ng Pagcor, mga kaunggoy, and sila na yun, bahala na sila doon, mga kaunggoy, no? So, si Makagago, hindi siya naniniwala na hindi ito scripted at hindi siya naniniwala unless makita niya na magkaroon talaga ng totoong kasuhan, mga kaunggoy. Which is, ayun nga, naiintindihan ko si Makagago on this part kasi nga, ang hirap na nga maniwala kay Awit Gamer kasi nga yung mga scripted shit na ginawa niya, tapos yung shit niya sa Battle of the YouTubers back in the day. Di ba naging part din siya ng Battle of the YouTubers, so hindi na natin alam, mga kaunggoy. Like, we don't know what is going on. Ang laki ng vacuum na iniwan ng Battle of the YouTubers, mga kaunggoy, back in the day, di ba? Like, kung nakikita niyo yung engagement na nakuha ni Awit Gamer dahil sa katarantaduhan na to, ang dami niya nakuha views at siguro na rin para din kay Tomodachi, mga kaunggoy, no? So, ayun nga, dahil dito, nagkaroon sila ng engagement, no? On both of their social media platforms. At dahil dito, I think Battle of the YouTubers left a giant vacuum sa buong social media dito sa Pilipinas. Here's the thing, contrary to popular belief, mga kaunggoy, I think, in my opinion, we need a brand new Battle of the YouTubers, mga kaunggoy. Bakit? Well, para sa akin para masettle yung mga social media beef na scripted or hindi. Like, yung mga hindi scripted or yung mga gustong magkaroon ng scripted na shit para sa hype at para magkaroon ng engagement yung social medias nila, no? I think kailangan talaga ng bagong Battle of the YouTubers kasi I think, in my opinion, maraming matutulungan na mga social media influencers na hindi makaangat sa social media kasi nga umaasa sila sa mga gantong klaseng aggressive na content, mga kaunggoy. And ayun nga, like, para sa akin if kung meron man magkakaroon ng bagong Battle of the YouTubers, I think, in my opinion, like, dagdagan nila na sports. Hindi lang boxing, basketball. Like, dagdagan nila ng boxing, basketball, pro wrestling. Ngayon, dahil sa pro wrestling na to, I think, kung papasukin man nila yung larangan ng pro wrestling, I think pwede sila humingi ng tulong at magkaroon ng parang connection at parang, ano ba tawag dito? Like, maging affiliate sa Filipino Pro Wrestling or sa Manila Wrestling Federation, mga kaunggoy. I think that is a very smart idea kasi with pro wrestling, very flexible to. Very flexible to
especially with storytelling and sa mga storylines talaga, marami kayong pwedeng magawa sa plataforma at art style ng pro wrestling, mga kaunggoy. I think pro wrestling is a art form din, no, mga kaunggoy, kasi nga yung storytelling and all this shit, yung sequences, mga kaunggoy, yun nga, mga kaunggoy, no? I think na magandang idea yun, no? Siguro pwede din sila dumagdag ng mga iba pang mga sports, no? Pickleball. Actually, pwede rin, no? Pickleball, no? Tennis, bowling, no? Ano pa pwedeng mga sports? Basta like variety na sports. Variety sports, mga kaunggoy, para sa mga influencer versus influencer. Para may plataforma sila like, in case may mga beef sila, in case may mga away sila na hindi masettle, mga kaunggoy, imbis na mag-call out sila sa mga shit online na, oy, tarantado ka, tapos magta-type ng call out post, mga kaunggoy, imbis na puro ganun lang, boring, mga kaunggoy, walang shit, walang hype, mga kaunggoy, at least, kahit papano, in the form of sports, kahit pa paano, may form of entertainment, hindi lang para sa kanila at para na rin sa atin, mga kaunggoy. At alam mo, yung masettle talaga. Yung masettle talaga at hindi yung prolonged bullshit, mga kaunggoy, no? So, ayun nga, si Wang Bu, kawawa din, no? Kawawa talaga si Wang Bu kasi Wang Bu, ano ba pangalan niya? Wang Bu, na putang ina, nakalimutan ko. Basta yung tropa ni Awit Gamer, lagi na lang siyang nilalagay sa mga harmful scenarios, mga kaunggoy, no? Lagi na lang siya yung nasasampal, na napapalo, mga kaunggoy, na ano, like, basta lagi na lang siya na napeperwisyo ba yung tamang word, or napuput in harm's way, mga kaunggoy. At si Awit Gamer, safe na safe. So, parang sacrificial lamb talaga etong sino to? Wang Bu. Yan, si Wang Bu. Siya yung laging nasasaktan, mga kaunggoy, no? So, tropa niya talaga si Awit Gamer. At mahal na mahal niya talaga si Awit Gamer kasi he is willing to take the fall na ayaw gawin ni Awit Gamer, mga kaunggoy, no? So, ayun nga. So, ayun, like, that is the scripted shit, no? Like, scripted na away, mga kaunggoy. Alam ko maraming mga nagsasabi, oh, scripted na away. Kayo rin naman nanonood eh. Kasi kung walang nanonood ng mga scripted na away, walang gagawa ng ganito. Walang influencer ang gagawa ng ganito. Kasi walang nanonood eh. Kaso may mga nanonood pa rin eh. So, natural, may mangyayari talagang mga scripted na away. Kasi naandun yung hype, naandun yung pera, mga kaunggoy eh. So, what do you expect? May gagawa talaga ng mga scripted na away, mga kaunggoy. It's only natural, no? And para sa akin, like, okay lang yun, mga kaunggoy. At least, it's entertainment for them at para sa inyo rin. Kasi pinapanood nyo rin eh. Nagre-react din kayo eh, mga kaunggoy. So, everybody wins in this shit, mga kaunggoy, no? And I completely understand why some influencers would do this type of scripted shit. Yung call out, mag-aaway, gano'n, blah, 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 blah. Tapos magkakaroon sila ng parang in the end na magkakabate dahil either nag-boxing sila, nag-billiard sila, and all of this shit, mga kaunggoy. The bottom line here is, hindi ko alam kung scripted to or what. Pero I have a feeling na medyo scripted to base sa background ni Awit Gamer and base sa mga experience niya sa Battle of the YouTubers. Of course, that's just my opinion, mga kaunggoy. Ano sa tingin nyo? And that's the bottom line because Manong Jaira said so. I gotta head out.